Magandang umaga po sa ating mga host. Maraming salamat sa inyong malugod na pagpapakilala sa akin sa buong section ng hematology ng Philippine General Hospital sa inyong paanyaya na ako ay makapagbahagi tungkol sa donor screening, sa yung buong proseso ng pag-donate ng dugo at sa mga maaaring maging minor na komplikasyon. Maraming salamat din sa inyong lahat, sa inyong pagdalo, bagamat ito ay online, sa inyong pakikinig. Okay. Umpisahan na po natin, wala pa akong kailangan i-disclose. Ang lecture natin ngayon ay nasa dalawang bahagi. No? Ang unang bahagi, itong gawin natin ay updates on donor screening and blood donation process. At ang pangalawa naman nito ay yung mga minor complication na maaari. So, umpisahan po natin dito sa updates. Ang ginamit po natin na words doon sa ating title ay screening, no, or selection. So mayroon pong may kaibahan po dito sa dalawang word nito. Pag screening ay parang nagsasala, no. So parang dito sa picture na to, sinasala halimbawa yung bigas, di ba, yung mga maliliit makakalusot. Ang yun namang pagpili ay yung kagaya, alam niyo, yung civet cat, no. Sila yung musang, no. Pinipili lang nila yung the best na mga coffee. Mahal yan naging kape, no? Yung lumalaki, kakainin nila, yung lalabas kanila, yung ginagawang kape. So, ano ang kaibahan sa screening? Sa screening, bali lahat pwedeng ilagay doon basta lumusot. Ang selection, pinipili mo from among doon sa mga hinog na or the best. Parang maliit ang kaibahan. Pero dito sa atin, sa blood program, ang pinipili ay yun po talagang safe. No? Pinipili from among the best. Yung screening, bahagyang mas mababa doon sa selection. Kumbaga, bulok, yung mga magaganda pang kamatis ay lahat pasok yon sa screening. Pag selection naman, pinipili mo na from among the best. Ganon din sa mga donors. Gusto natin yung the best, yung pinaka-safe. Okay? Sana inyo ay nakita ninyo yung yung kaibahan ng dalawang words na yun. So, dito sa donor selection, ang mga layunin ay una, upang maging ligtas ang dugo. Pangalawa, para ligtas sa nagbibigay ng dugo or anong tinatawag nating blood safety. Paano yung ligtas na dugo, no? So, balikan natin yung kape. Yung kape, masarap, magandang kalidad, no? Yun yung safe na, no? Kaya pinipili siya ng Pero yung pangalawa naman dito sa ligtas na pagbibigay ng dugo, ikaw yung nagbibigay, dapat ligtas ka din, di ba? Mauna mo muna yung giver. Titingnan natin na ito bang hindi naman pwedeng sasagip ka ng buhay, yung buhay mo naman ang mapapahamak. Okay? So dalawang tanong ang laging papasok sa utak natin. Ito bang pagbibigay ng dugo ay ligtas para sa akin na magbibigay ng dugo? At saka yun bang dugo na maibibigay ko ay ligtas para doon sa pasyente. Diba? Kasi magbibigay ka na nga lang para sana makatulong, baka ikapapahamak naman noong pasyente na makakatanggap nito. Sana malinaw yon. Doon pa lang kung malinaw na sa inyo doon, sa bawat pagkakataon na mayroong imbitasyon na ikaw ay magbigay ng dugo, mag-donate ng dugo, lagi niyo pong iisipin itong dalawang bagay na ito. Ito ba ay ligtas para sa akin? Kaya ko po ba ito? Ako ba ay may maibibigay? Tandaan niyo yung sinasabi nila, you cannot give what you don't have. Ako ba may maibibigay? At kayo po ay tutulungan naman namin na nasa sa blood bank upang malaman kung kayo po ba ay may kakayahan, kayo ba ay walang sakit, di ba? Sakit na maaaring maibigay o sakit na maaaring ikapahamak ninyo. Okay? So, yun lang, dalawa. Tayo ay maganda na ang ating pag-uusapan. No? Sino ang nakikinabang sa pagdudonate ng dugo? Okay? Siyempre, yung mga pasyente na makakatanggap ng dugo. No? Sa pagbibigay, tandaan ninyo ito mga kaibigan dito sa mga maaaring maging donor. Sa pagbibigay, ang benepisyo ay laging papunta sa nakakatanggap. Pag ikaw ay nagbibigay, tapos iniisip mo, ano po ba ang makukuha ko nito? Ay hindi po yan pagbibigay. Ang tawag niyan ay investment. Negosyo po yan, no? Pag nagbibigay, ay palabas po yan. Patapon, kumbaga. Hindi yan tutubo, no? So sino yung mga bibigyan
Aba yung nangangailangan, 'di ba? Sino mga yung bibigyan ng dugo, yung mga masasailalim ng operasyon dito sa ano, itong forum ng itong ginagawa ng section ng hematology. Yung mga pasyente nila nagki-chemo or kinukulang ng dugo, sa kung ano-anong mga kadahilanan, 'di ba? Sila po ang makakatanggap ng dugo. Bakit po kayo magbibigay? Kasi gusto ninyong makatulong. Hindi dahil gusto niyo may makukuha kayo. Hindi po gano'n ang programa ng pagbibigay ng dugo. Ang pagbibigay ay binibigay lang talaga. So mapunta na tayo, ang madalas kong maging example nito ay kung ikaw ay nagbibigay ng spaghetti mo na handa mo noong nakaraang araw ng birthday mo na nilagay mo sa ref at pinamigay mo sa kapitbahay mo, ikaw ay magsasabi na, Mare, ito ay nung tira nitong birthday na marami pa, nakaref naman ito, no? So, bibigay mo noon, pagka halimbawa, medyo maasim at abay, okay lang na sabihin sa'yo na medyo maasim. Ikaw na mismo mag-volunteer ng information na baka medyo maasim kasi, pero okay naman ang tingin, yung kinain namin, pero kasi maraming laman ang ref, no? So, yun ay sabihin mo. Pero kung ikaw yung aling nagtitinda ng spaghetti doon sa labas ng eskwelahan, hindi mo namang maaari ilagay doon sa label ng iyong spaghetti or ikaw na mismo, oy, bili na kayo ng spaghetti kahapon pa ito. Okay? Sana nakita niyo yun. Sana nakita ninyo itong no. Kung ikaw ay wala namang tinatago, dahil magbibigay ka lang talaga, hindi mo gustong kumita dito, sasabihin mo ang lahat. Yan ay napaka-importante na kailangan ninyong maisa-isip, no? Na pag ikaw ay nagbibigay ng dugo, ikaw ay basta nagbibigay na lang, sasabihin mo ang lahat dahil ang pagsisinungaling ay maaari pong magdudulot ng kapahamakan. Bakit? Kagaya nito, mga posibleng panganib sa pagsalin ng dugo sa blood transfusion. Meron pong maaring maisalin ang HIV, hepatitis B, hepatitis C, syphilis, malaria at marami pa pong ibang sakit na maaring sumama doon sa dugo, no? So, paano natin ma-prevent itong mga to? Importante na kayo ay magsasabi ng totoo. Okay? Kasi paano ba namin malalaman yon? Halimbawa, HIV or hepatitis B, hepatitis C. Itong mga bagay na ito ay nakukuha din hindi lang sa pagsali ng dugo, sa pagtanggap ng dugo na meron mga ganito, pero ito ay nakukuha din sa pakikipagtalik, minsan sa may mga tusok-tusok, yung mga maabuso ng droga, yung mga nag-addict na gumagamit ng injection, na nagsishare ng needles, di ba? Kasi yung dugo, tusok sa isa, tusok na naman sa isa. Yun po ang mga kaya kayo ay tinatanong, di ba? Ikaw ba ay natusok? Ikaw ba ay nakipagtalik sa hindi mo kilala? Di ba? Yun po ang tinatawag natin na risk assessment. Ano ba yung risk assessment? Inaalam natin kung ikaw ba ay maaaring magkaroon nito. The risk. Ano ba ang risk sa Tagalog? Yung hindi ibig sabihin meron ka na nung sakit, pero sa kadahilan ng paano ba natin sabihin? Kung halimbawa doon sa bangin na ang risk noon ay maaari kang mahulog. Ganun, di ba? Ganyan ang risk. Pag lumapit ka sa bangin, malamang ay baka ikaw ay mahulog. Pero kung nandun lang ang bangin, malayo ka naman sa bangin, hindi ka pumupunta sa bangin, wala kang risk. Okay. Ganun din dito sa itong mga sakit na to. Kung ikaw ay gumagawa ng mga bagay na maaring magkaroon, kung makuha mo ito, yung HIV, hepatitis B, hepatitis C, syphilis, at kung ano-ano pang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik o sa pagpapalitan ng needle or dugo, yun, kung may ganun kang risk, hindi po namin kailangan ng pruweba na ikaw ay meron nito. Okay? Ang kailangan lang namin malaman kung meron ka bang risk, meron bang tsansa na ikaw ay meron ito. Hindi po kayo, kung kayo ay mayroong ganong na-identify namin na risk kasi kayo nakikitalik sa hindi nyo kilala or kung ano man, hindi namin kayo papadonating. Hindi sa kadahilanan na kayo ay mayroon na talaga. No? Meron lang risk. Baka ikaw ay meron. Diba? So yun lang ibig sabihin. So itong graph na nakikita ninyo na to, ito yung mga resulta ng blood units na test ng itong mga
tinatawag natin transfusion transmissible infection, yung mga sakit na maaaring maisalin sa bigbigay at yung naibigay na dugo ay maisasalin sa okay. Ang ano nito, ang medyo nakakabahala ay itong mga blood units na ito ay na i-donate ng mga tao, ng mga donor. Pero nung na-test, sila ay positive ito sa HIV hepatitis B and C. Sila ay ito ay blood units. So, ibig sabihin na-detect. Kaya, okay lang. Hindi po ito naisalin. Pero ang ano dito, ang nakakabahala ay, bakit sila ay nakapag-donate? Diba? Na meron naman pala silang mga risk. Mari pong sila ay nagsinungaling or baka naman kami ay nagkulang sa pagtatanong, di ba? Kasi minsan hindi nyo siguro naintindihan yung mga katanungan doon or yung rason kung bakit namin tinatanong. Hindi po kami nagmamarites doon. Yun po ay tinatanong namin sa lahat ng mga donors na dadaan. Kasi yun nga ay risk assessment. So, huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin, kami po ay mayroong pinipirmahang dokumento. Kami ay hindi namin maaaring isiwalat yung mga ilalagay nyo doon. Diba? So, yan po ay pinanghahawakan namin na yung impormasyon na binibigay namin sa inyo. So, kailangan po magsabi ng totoo. Diba? Kagaya nga nito, bakit po ba sila ay nakapasok? Bakit po sila nakapagbigay ng dugo kung meron silang risk? Marami doon, kasi ako ay nagka-counsel sa mga donor na merong ganito. Marami doon na sabi, hindi ko po gano'n naintindihan. Ako po ay nahiya doon sa mga katanungan o hindi nalinawan na gano'n. No? So, pag kayo nag-donate during sa interviewer, itanong ang lahat ng mga confusion or kalituhan ay itanong ninyo. No? Ito ay para sa ligtas na dugo. Okay? So, sabi mo, Doc, ay hindi naman pala na-donate kasi nag-positive naman po siya sa HIV hepatitis C. So, okay lang naman na hindi sabihin ang totoo dahil ititest naman po. Tama naman kayo doon, ititest. Pero sinasabi ko sa inyo, yung test po natin ay hindi siya 100% na makakadetect ng pagkakaroon ng ganung mga sakit, HIV hepatitis B, hepatitis C, at saka yung dalawa pa. So, Doc, so hindi po pala ligtas yung ligtas naman siya, pero ito ay hindi 100% dahil nga dito sa window period. Itong window period, makikita nyo, halimbawa ikaw ay nahawa last week, diba? Window period ng HIV, makikita mo, ito yung window period ng HIV, halimbawa yung sa pula na yan, ako ay malabo ang mata, sige, yan yung period ng mga 2 weeks na 2 weeks. So last week ikaw nahawa. Malalaman mo ba na nahawa ka? Siyempre hindi. Kahit anong test mo, negative yan. Diba? So ano lang ang way para malaman namin na ikaw ay hindi karapat-dapat magbigay ng dugo? Pag kayo ay sumagot na ako po ay nakipagtalik sa isang bayan hindi ko kilala last week. Diba? Nagtanong doon. Sabi, meron po ikaw risk, no? So, hindi ka pwedeng magbigay ng dugo. Hindi po namin sinasabi na ikaw ay meron. Baka lang ikaw ay meron. Pag nagbigay ka kasi ng dugo at nasa within the window period ka, ikaw ay maari nang makahawa. Diba? Pag nagbigay ka ng dugo, negative ang magiging test result. Ibibigay po namin ang dugo sa pasyente na maari siyang mahawa. Gets nyo? Okay? So, kailangan po namin ng tamang intensyon, di ba? Sabi natin kanina doon sa nagbibigay lang ng spaghetti at yung isa na nagbibenta ng spaghetti, di ba? Kailangan ang intensyon ninyo ay magbigay lang. Kasi sasabihin niyo alat, kung ang intensyon mo ay kumita, alam mo, pag sinabi mong yes, ay hindi ka papayagang magbigay ng dugo. Okay? Gets nyo ha? Kasi kahit i-test natin yan, mayroon pa ring window period. Okay? So, sino ang makakagawang 100% na ligtas ang dugo? Hindi po ang testing machine, hindi po ang analyzer, kung hindi kayo na mga donor. Kung kayo ay naintindihan ang pagbibigay ng dugo, ang kaligtasan nito ay hindi nakadepende doon sa testing. Ito ay nakadepende sa ating mga truthful or honest na pagsabi ng mga impormasyon. Kami na po ang bahala ng hindi po kasi 2 weeks. Kailan po? Isang example niyan ay yung tattoo. Diba? Bakit? Malinis naman doon naman po ako sa yung kakilala ko na diba?
Okay, bakit po ba ay 6 months to 1 year? Kailan ba ikaw halimbawa, nahawa ka doon kasi ang karayom na ginamit ay ginamit na sa ibang tao na maraming may hepatitis B, hepatitis C, or HIV, tapos ginamit sa'yo yung dugo na merong virus na may lilipat sa'yo, di ba? So, yun naman ay ano, di ba? Kilala mo daw, ganyan-ganyan, pero hindi mo rin talaga man. So, kaya po, nag-aantay tayo ng 1 taon kasi sa loob ng, dun sa window period, malampasan mo na iyong window period na 2 weeks, 6 months, ah, yun. So, binibigyan natin ng panahon, no? Ng panahon para ikaw ay lampas na sa window period. Sabihin, pag lampas na sa window period, pag tinestan yung dugo, ay ito ay magpa-positive na, hindi namin isasalin. Okay? Kailangan nyo lang sabihin sa amin ang katotohanan. Kailan po kayo nagpatato? Sa malinis po ba or sa ganyan? Marami pa kaming katanungan doon, pero lahat po na yun ay naka-anchor or ang pinangawakan namin doon ay yung dalawang tanong. Kung ang pagbibigay ba ng dugo ay ligtas para sa nagbibigay at yung dugo na i-donate ay ligtas para sa pasyente. Gets? Okay, mamaya sa tanungan maaari kayong magtanong. Okay, punta naman tayo kung sino yung maaaring magbigay. Sino yung mga ideal na donor? Ba yung mga healthy, no? Yung edad 18 to 65, ang timbang ay mahigit 50, ikaw ay healthy, sa nabanggit ko na, walang risky behavior. Dito talaga ako nag-concentrate dito sa risky behavior. Kasi itong mga risky behavior, ito rin yung mga bagay-bagay na medyo mahirap aminin, di ba? At ito kasi ay personal na bagay. No? Maliban na ba ikaw ay nagkasakit, nasalinan ng dugo. Pero itong mga risk na sinasabi ko, doon ko ikaw ay mahilig sa mga ganun-ganun, ikaw ay nagtudrogan, ganyan, di ba? So, maaring mataas ang inyong risk. Yung sinasabi ko nga, di ba, na pag ikaw ay lumapit sa bangin, ikaw ay may risk na mataas ang risk mo na mahulog, di ba? Pero kung ikaw ay malayo, hindi nagpupunta sa bangin, hindi ka mahulog. Okay? So, yung hindi na mga restricting medication, yun yung ang tawag natin dyan ay drugs of abuse or party drugs, di ba? And yung mga tao na voluntaryo na nagbibigay ng dugo ng walang bayad. Yan po ibig sabihin, voluntaryo, kusang loob nagbibigay. Lahat naman ng nakukuhanan ng dugo ay voluntaryo, di ba? Kasi hindi mo naman yan itinatali, hindi naman yan parang bata na hahawakan mo para makuhanan ng dugo. Ikaw ay napunta doon, voluntaryo. Kaya tayo ngayon, medyo inaano na natin yung ating definition, di ba? Hindi lang, voluntaryo ka na napupunta doon. Pero, pangalawang non-remunerated, meaning walang kabayaran o walang bagay ka na matatanggap na maaring maging katumbas ng kabayaran. Voluntaryo. Kasi dati, basta daw voluntary. Hindi lang basta voluntaryo. Kasi lahat po ng nagpapakuha ng dugo ay voluntaryong nagpupunta doon. Hindi yan makukuha ng dugo kung hindi yan voluntary. Pero ang importante, non-remunerated. Yung tamang motibo sa pagbibigay ng dugo. Okay. So ano ba mga types of donor? So, ano yung mga donor? Yung paid donor. Alam na, nagpapabayad. So hindi. Kasi ikaw ay katumbas ng alin na nagtitinda ng spaghetti na luma na. Okay. Family replacement donor. Ay, Dok, ano yung family replacement donor? Ito yung, pero marami ito sa mga hospital na kasi sa kakulangan ng dugo, napipilitan ng mga hospital magkaroon ng replacement donor. Pero kaya din ginagawa natin itong mga pag-uusap na ito para kayo ay maturuan din kung sino yung inyong dadalhin para mag-replace ng dugo. Okay? Mag-replace. Ayaw natin, kung kayo man mga relatives may pressure sa inyo na magdala ng donor, kaya kayo ay aming tinuturuan kung anong klase na mga donor ang inyong dadalhin. Di ba? Itong mga donor na tunay magbibigay. Pero wag niyong dadalhin ay, kailangan po ba? Dahil masasalinan ba si kuya mo? Bakya naman, mga magkano kaya yun? Layuan mo po yung mga tao na yun. No? Kasi baka ang kanilang motibo ay hindi ganun Yes, voluntaryo siyang magbibigay ng dugo, pero yan ay pag nag-expect ng may halaga, alam nila kasi doon sa mga tanong, hindi sa pwedeng mag-yes. Kasi pag mag-yes sila doon, ay maaari silang ma-defer, di ba? Yun po ang ayaw natin sa replacement or sa family, Kahit sa pamilya, Sa pamilya, kung halimbawa, kayo ay kakapatid, wala na talaga kayo ibang kahit alam mong meron kang sakit, meron kang nararamdaman, ikaw ba ay may piksa or ganyan, di ba? Hindi mo sabihin, di ba? Kasi alam mo, baka ma-defer ka. Hindi naman totally masama yung family replacement donor, pero ang inaayawan natin yung pressure na makapagbigay ng dugo doon sa tao or yung relative na basta bahala na ang PGH yan, ititest naman yan. Hindi po ganun.
Kasi maaaring hindi yan ang dugo na ang naibigay sa iyong kamag-anak, sa inyong mahal sa buhay. Pero baka sa susunod niyang pagpasalin ng dugo, lalo na sa mga hematology patients, di ba? Lagi kayong ulit-ulit. Baka sa inyo rin maibigay yun, di ba? Hindi gusto mo ba yun na hindi ligtas na dugo ang mapunta sa iyo? Okay? So tulungan niyo po kami dito, ha. Kami ay napipilitang ng replacement kasi nga kinukulang ng dugo, no? Pero sana maging partners tayo doon sa pagpili ng magiging donors. Okay? So, and then last is voluntary non-remunerated blood donors. Ito yung mga donors na wala talagang nagpunta doon, natusukan pa, nakaramdam ng sakit, medyo nagbigay ng time, at wala pong konting painom, konting bang binibigay namin, yung pamaypay, yung good morning towel, ayun na po yun, no? Yung sa baba, yung sa green, yan po ang definition ng kung nandyan pala ang mukha ko. Own free will, yan yung voluntary, without, nagbibigay ng own free will, voluntary, without receiving any payment in cash or in kind. So sana, kung kayo ang donor, ganun gagawin, or di kaya, kayo ang maghanap ng donor, ito ang mga hanapin yung donor. Okay? Kung gets niyo yan, ako'y nagpapasalamat at appreciate namin kayo sa effort niyo na yan. Okay, paano ba ang donor selection flow chart? So, sa mga hakbang, una, doon to sa blood donation, di ba? So, mag-register kayo. Paano ba mag-register? Lista pangalan doon, bibigyan kayo ng questionnaire. Doon sa donor questionnaire, may mga tanong doon, di ba? Sinasabi sa inyo malamang ng basta, no lang lahat dyan. Mayroon yata isa dyan na yes or basta, ito lang ang yan number, ito, ganyan, di ba? So, ang binigay ng DOH, I think, ay 27 ng mga questions. Maaari po itong dagdagan, pero hindi pwedeng bawasan yung 27 na yun. Ayun yan sa guidelines galing sa DOH. So, pagkatapos po nung masagutan yung magkaroon ng interview, ito yung tinatawag na pre-donation counseling. Ang pre-donation counseling, medyo mahabang proseso yan. No? Pagkatapos sa sinagot, kasama din nun yung pag-test na hemoglobin at lahat na yun. Yun yung pre-donation counseling. Doon sa Form 9, nandun din yung consent. Yung pagpirma nyo doon sa DHQ ay hindi pa po yun yung buong consent taking, no? Ang pagkuha ng ay yung pagpapaliwanag kung ano yung mangyayari, ano ang consequences kung kayo ay nasa window period. Nandun po yan sa consent taking. Pag kayo ay pumipirma doon, ibig sabihin nagsasabi kayo ng totoo na para hindi mapahamak yung nagbigay ng dugo or pati ito. And then vital signs check. Check ka na ilan ang BP, ilan ang heart rate. Physical examination, saka hemoglobin test. Bakit natin ginagawa to? Upang malaman natin na ang donor ay qualified. Sa pangalawang tanong natin, yung dalawang tanong, una, yung ang binibigay ba ng dugo ay hindi makakapahamak sa pasyente, at pangalawa, kung ang pagbibigay ng dugo ay kakapahamak ba ng donor. So we make sure, amin po talagang sinisigurado na kayo ay ligtas ng pagbigay ng dugo. Pagkatapos po niyan, ay kukuha na kayo ng dugo. Tapos rest konti, at sinisigurado din namin na kayo naka-recover na, painumin ng tubig bago kayo ipalisin. At nagbibigay din kami ng instruction. Yun yung buong proseso ng donor selection. Kayo po ay anyayahan pumunta doon. Kumbaga mga qualified na kayo, di ba? Hindi yung, basta mga kapitbahay, punta lang kayo doon, sila na bahala. Ito rin ay tulong sa amin, no? Kasi kung lahat kayo pupunta doon, may sakit o walang hindi sakto sa edad, hindi sakto sa timbang, abay, dadami po ang aming, mauubos sa aming time. Di ba? Isipin mo mahaba yun, sa dulo sabihin lang naman, hindi po siya pwede makapagbigay ng dugo. At saka kayo din, di ba? Pamasahe niyan, yung time niyan, di ba? Na may trabaho pa sana, kung may iba pang gagawin. So, tulungan niyo po. Kaya ang tawag namin dito ay donor selection. Kumbaga, mga qualified na ito. No? Parang yan parang, yung pagpili sa varsity, alam niyo yan, di ba? Punta kayo doon sa tryout na hindi naman pwedeng, pag ang tryout, yun na yung alam mo na marunong na po lahat mag-basketball yun. Kasi kung hindi pa marunong basketball, wag mong papuntahin sa tryout, doon mo papuntahin sa clinic, yung Milo Best Clinic, doon mo papuntahin. Gets yung point nyo doon sa screening, doon sa selection. Ang selection meron ka ng kumbaga may initial na pwede nga siya talagang pwedeng maging donor. Okay? Sige, mamaya kung may medyo nalilito, magtanong na lang doon sa paano napoprotektahan ng donor selection ng donor at recipient? Nasabi ko na to kanina, di ba? Dito kasi sa donor selection, dito natin natutukoy. Dito tayo nagkakaalaman na hindi ka pwede kasi ikaw ay may ganitong sakit. Ikaw ay may cancer, iba kung magbigay ka, ikaw papahamak mo pa, mga ganun, di ba? So, paano yun ang donor selection? Dahil sa nalaman natin yung sakit mo, hindi ka pwedeng magbigay. Oops, nalaman natin na may maaaring meron kang sakit. Yung risk na sinasabi ko, hindi pwedeng mag-donate kasi baka ikaw may kahawa. Ganun po. At ano po ang ginagamit natin na tool or gabay or gamit na ito ay maging
para malaman natin na ligtas yung pagbibigay ng dugo. Ito ang tinatawag Donor History Questionnaire Form or DHQ, yung mga katanungan na yun. So yung pagsasagot ng tanong na yan, kami po ay inyong tinutulungan na maprotektahan ang mismong magbibigay ng dugo at yung makakatanggap nito. So, kailangan namin ng inyong honest, walang ikukubli, walang itatago na mga sagot. Okay? Ito po ay hindi pagmamarites, ito po ay para sa kaligtasan ng mga kayo na bilang donor at yun din makakatanggap ng dugo. Okay. So, ano ba ang yung mga karapatan at responsibilidad ng mga donor? Una, karapatan mo ang kaligtasan mo. Kaya sinasabi namin, kailangan alamin namin yung kalagayan, alamin yung health condition para kayo, kung kayo ba ay pwedeng magbigay hindi. Karapatan mo ring malaman ang mga impormasyon, sabi ni ChatGPT, impormasyon, mga alaman tungkol sa mga haka-haka, yung mga doubts na kailangan pwede kayong magtanong kasi karapatan ninyo yan. At igalang ang personal na information. Sabi ni pero sabihin data privacy, uso yan ngayon, di ba? So, meron po kayong karapatan na ganun. Kaya hindi po namin yun ikakalat sa social media. Hindi po namin yan pipicturean. Ay, si ganito po ay may risk, ganyan. Hindi po pwede yun. No? So, kahit mga mukha sigurong mga nagmamarites yung mga yun, hindi po yun. Hindi kami na nasa healthcare. Very, kami dyan. Kami ay pinapaalalahanan lagi na ito po ay pinagbabawal. Kaya alam namin kung kailan namin kung sa kung kami na pinag-usapan namin siya, hindi siya nagmamarites, pero itong na to ay, itong unit na ito ay positive, ganyan, ingat sa pag-handle. Pero hindi po yung pagmamarites, So, yun ay karapatan ninyo. Pero dahil kayo may karapatan, may kaakibat din kayo na responsibilidad. Kaya, pinoprotektahan natin yung mga karapatan nyo na yun, kasi kayo naman ay may responsibilidad na sumagot ng tapat. Diba? Nandun din yun sa consent na kayo ay hindi nagsisinungaling. Kala nyo, nandoon yun, basahin maigi. So, ang responsibilidad niya ay sumagot ng tapat. Bakit nyo pa ba, Dok? Bakit nyo ba kailangan ng katotohanan? Sa mga rason na nabanggit ko na kanina, na pagtotoo ang sinasabi ninyo, kami po ay makakapaggawa ng risk assessment o malalaman namin kung kayo ba ay may posibilidad na may sakit na pwede ikapahamak niyo or nung recipient. So, responsibilidad ninyo. In exchange, kami po ay pangangalagaan din namin ng inyong mga karapatan. Okay? So, ano bang mga alituntunin na meron po kaming guide, hindi po kami basta ganito. Bakit po sa ganitong blood bank, kay ganito ba sa ganyang blood bank? Yung isa po ang tinitingnan namin. Yan pong dalawang yan. Yan po ang yan po ang Manual on Blood Donor Selection. Diba? So, nandyan po nakalista ang Ngayon, kaya po sinasabi ko mayroong updating na nangyayari kasi tayo din ay sumusunod sa, halimbawa, yung mga organisasyon sa ibang bansa or sa WHO, ina-update po yan at nagdumadaan yan ng mga proseso. Kaya minsan siguro sabi niya, bakit po doon ay ganito dito? Baka yun po ay na-update. Pero ang tinitingnan po namin ay lagi po kung ano yung current sa WHO. Yung isa po sa taas, ito ay noong 2010 pa. No? Sa parehong actually ako ay bahagi ng pagbalangkas nitong ito namang isa ay 2023 na ilabas. Okay? So may mga pagbabago, mayroon man pero nandun pa rin tayo nakasunod sa dalawang prinsipyo o yung pagbibigay ng dugo ba ay ligtas para sa donor or ang maibibigay ng dugo ay ligtas ba sa doon po lahat nakabase yan. Okay? So batay sa mga itong ay sa totoong impormasyon yan at ina-update po regularly kung kinakailangan. No? So, ano ang laman ng manual? Mga general principles, donor, yung DHQ sinasabi ko na ayon dyan ay mayroong 27 questions pwedeng dagdagan ayon sa blood service facility kung sa tingin nila ito ay makakadagdag sa kaligtasan ng dugo at ng donor. Yung DHQ guide, yung flow chart, yung donor counseling or yung sa interview portion at mga appendices. Ano ba yun? Yung mga nakalista ng mga sakit na hindi ka pwedeng magbigay ng dugo. Okay? So, yun po ang kaalaman niya. So, ano po mga common reasons? Ito lang, ibigay ko lang na common na, pero madami pa pong iba doon. So, kasi nga selection process siya, di ba? Ikaw may lagnat, kung mababa ang iyong hemoglobin, upulan ng gout, syempre hindi ka pwedeng magbigay, kaya ikaw ay kulang, no? Tapos, ikaw ba ay may recent tattoo, surgical procedure, ibanggit ko na to kanina, kasi baka mamaya ikaw ay nasa window period, no? So, hayaan mo po kaming magtanong, kailan po ba kayo nagpatattoo, di ba? So, kung nasabihin ko ilang no? Risky behavior. Nasabi ko na, ikaw ba nagpagtalik sa kilala, ikaw ba nagpagtalik sa ikaw ba may gumagamit ng droga, may gumagamit ng needle, pregnancy. Bakit pregnancy? Siyempre, buntis, no? Alam nga kuhanan mo pa ng dugo. Okay, and some travels to areas na maaring makakuha ka ng sakit doon.
and medications. Diba? May mga medications kasi gaya ng mga nilalagay sa mukha, meron doon may medication. Kung hindi nyo alam, isulat nyo lang, no? May mga lalo na yung mga pang-pill, ba yung pang-paputi, ba yung ano, maaaring yun ay makakakos ng pag naibigay sa isang buntis, pagbubuntis, maaaring magkakos ng deformity. May mga drugs kasi na, so hayaan nyo na kaming isulat nyo lang doon na kung ano yun. Ha? And then, yung actual phlebotomy donation, if successful, pag ikaw ay napili na, pupunta ka na ngayon doon sa kukuhanan ng dugo. Makukuhanan ng dugo. Ang ating pong mga phlebotomist, yung mga tumutusok, yan po ay trained. Kami po isa ako sa mga nagtitrain sa mga yan. Ako, mahirap na training yun, no? Wala kaming pinapalampas. Ang passing grade dyan ay 85. So, hindi lang pasado or pasang-awa. Kailangan magaling. Okay? So, magaling po ang ating mga phlebotomist. Meron bang nagmimintis ba? Kahit na pinakamagaling na 3-pointer nagmimintis. Okay? So, lahat po yun ay, pero magagaling na ano. Okay? Ano ang ginagawa? Ginagawa sa dugo ko. Pagkatapos mag-donate, ito po syempre ititest yung sinasabi ko, pangalawang layer ng kasi baka ikaw nagsinungaling, pero nasa sa lampas na ng window period, ba magpa-positive. Doon talaga kami malulusutan kung nasa window period sila. So, ititest yan, ililabel yan, wala na po ang pangalan nyo doon. May number na lang, yung barcode number. Pero, malalaman namin kung ano ba kailangan namin balikan, kung kung ito ba'y nanggaling sa babae or sa lalaki, or kung sinong donor, pwede namin balikan using the number. Pero yung dugo, wala po yan. Hindi yan. Ayaw po namin na may link yung donation. Ito naman ay tinatago namin, nilagay sa ref. Yung ref po ay may temperature na sinusunod para po hindi masira yung dugo. And then, papadala siya sa mga hospital or sa mga clinic. Dito sa PGH, sa PGH pa nga lang ay kinukulang na tayo. No? So, dito yan sa PGH, bibigay sa ating mga pasyente. Pinaprocess yan sa tatlong, generally sa tatlo, pero pwedeng maging 4. Pwede rin namin hati-hatiin yun. Yung red cell, halimbawa, yung isang red cell unit, pwede namin ibigay sa maraming pasyente, halimbawa sa mga bata. Kasi may mga bata kailangan lang nila 50 ml, 100 ml. Yung pack red cell, mga nasa 250 to 300 yung laman yan. Diba? So, Tapos yung plasma, maaari pa din namin. At saka yung platelet. So, marami po ang maging recipient niyan. So, ano ibig sabihin yan? Kung yan ay merong laman na virus, madami din hawa. Ha? So, napakabuti po, dalisay na napaka-noble na gawain ng pagbibigay ng dugo. Pero ito ay may kaakibat na risk na maaari kang makahawa, no? So, marami din ang pwedeng mahawa ng inyong maging sakit. So, kailangan malinis, dalisay ang inyong intensyon na magbigay ng dugo. So, punta naman tayo sa role of testing. Sinasabi ko nga na maganda yung mga testing natin. Ang sensitivity niya ay 99.9. Ang specificity 99.5 to 99.9. Specific yun. Pero hindi po siya nakakatch ng window period. Yung sinasabi ko na pag bagong hawa ka pa lang, hindi pa yan magpa-positive. Okay? So, kailangan namin ng inyong tapat na kasagutan. Okay. Ano ang confidential unit exclusion? Ito, halimbawa nung interview ay nahirapan kayong sumagot na kayo ba ay nakipagtalik sa isang bayaran? Isip-isip ka ako naman hindi nagbayad. Pero alam mo, bayaran siya. Hindi po pwede, nga pala siya, bayaran. Hindi lang ako nagbayad. Ang confidential unit exclusion, maaari kayong tumawag or mag-text. Kasi ibibigay yan sa inyo, isang form yan. Maaari kayong tumawag or mag-text doon sa number na yun. Lalagay nyo lang kung ano yung unit number, yung sinasabi kong barcode na idinikit sa blood bag. Lalagay nyo lang yun doon. Pag tinext mo yan, wala nang tanong-tanong. Hindi namin isasalin yun. Okay? I-discard na namin yun. Okay? Kahit na negative pa yung test nun. Kasi baka ikaw ay nasa window period. Yan ang confidential unit exclusion. Yun bang, halimbawa, nag-donate ka para sa asawa mo kasi buntis, di ba? Ikaw naman ay talagang magbibigay din ng dugo, pero magbibigay ka, kasama mo yung asawa mo doon. Doon sa interview tinanong, ikaw ba ay nakipagtalik sa ganito, ganyan. Yung asawa mo ba ay magsasabi ng yes? Hindi, di ba? So, ang pwede maaari mong gamitin ay yung confidential unit exclusion. Text ka, huwag na lang po, lagay nyo doon, meron po pala akong risk. Hindi na kailangan sabihin kung ano yung risk na yun. Ha? Ikaw naman, halimbawa, ikaw ay nag-MSM, alam niyo yung MSM, male-to-male sex na Hindi sabihin meron ka pero nagkaroon kayo ng ganungan. Sabihin nyo lang na meron po akong risk. Tapos na, hindi po namin kayo tatanungin kung ano yun. Okay? Malalaman nyo naman, maaari nyo itanong yan during the interview. Ito po ganito, hindi mo kailangan aminin, no? Pero pwede ninyong doon na habulin sa confidential unit exclusion. Ito din madalas nangyayari pag halimbawa grupo, magbabarkada. Tapos lahat natanggap na, tapos kung ako'y amin na hindi ako, ako lang ang hindi papasa, no? At itatanong nila, bakit hindi ako pumasa?
so napilitan kang magsinungaling or white lies, then pwede ka dito sa confidential unit exclusion. Meron po ang lahat ng mga kasi ito isang requirement. Lahat po ng pagdudugda, hindi nyo lang napapansin, pero meron po doon, confidential unit exclusion. Kung ikaw ay mga pagdudugda, may agam-agam doon sa pagbibigay ng dugo na yun. Ako, naka 43 minutes na. So, how to prepare and what to expect bago mag-donate ng dugo? Kumain ng tama at hindi labis sa pagkain. Hindi pwedeng walang kakainin kasi doon tayo mapunta sa mga reaction Hindi po pwede. Kailangan kumain ng Ayaw din natin kumain ng marami kasi pag kumain ka ng marami, magiging parang milky yung mahirapan po kami i-process yung inyong dugo. Okay. Uminom ng sapat na tubig kasi itong dugo natin, karamihan dito ay tubig. So, inom marami tubig, Huwag madami, kumain, pero huwag madami. Ideally, 4 hours bago ka makuhanan ng dugo. Siguro kung alas 8 ang iyong MPD, gising na maaga kahit mga alas 6, kung estimate ninyo mga 10 kayo makukuhanan, ay pwede kang kumain ng huwag siguro mamantika din. Okay? Magdala ng valid ID. Minsan, kinakailangan naming alamin, lalo na dito sa PGH sa blood center natin. Ay, blood, ano bang tawag dyan? Blood donor center, I think. Dati may picture ko. Maglaan din ng kabuuang oras, 15-30 minutes. Pero sa dami kasi ng minsan hindi rin natin handle. Baka lalagpas ng 30. Pero yung mismong pagkuha ng dugo, mabilis naman. Yun lang yung mga proseso bago niyan at saka yung after. So, magdala ng kabuuang oras na ganyan. Magdala din ng maraming pasyensya. Okay, Kasi tandaan mo, gusto mong magbigay, gusto mong makatulong. Ano ba naman itong gagawin mo? How to become a regular blood donor? Huwag umasa ng kapalit. Diba? Sabi natin, kung iyan, kaya pag sa Christmas, yung Kris Kringle natin, hindi po yan tunay na pagbibigay. Yan ay exchange gifts. Hindi po tayo ganun. Pag nagbibigay, kaya ako, doon sa mga office staff, sinasabi ko, magbigay na lang kayo ng kung ako bibigay ng hindi ko ako asa na may Tayo kasi pagka, nabunot mo, anong binigay sa'yo? Mug. Ito nga si akin, towel diba? So, dapat wala kang ini-expect. Yes, sunod na Christmas, malapit-lapit na rin, magbe-burn na in after 2 months, So, wag na siguro exchange gift. Gawin na lang natin yung magbigay po tapos siguro kung ikaw yung head, bigyan mo lahat. Kasi baka mamaya meron dyan, walang kaibigan, walang matatanggap. Okay? So, mag-donate tuwing ika-3 buwan. Actually, pwede nga mas frequent pa Pero tayo sa Pilipinas, ang ating general recommendation ay 3 months. Pero maaari namang mas madalas. Kung gusto namang mas madalas, pwede rin yung platelets lang. Yung tinatawag nating ferrist platelets. Pwede yun na every other day. Pero hindi sa buong taon, di ba? May bilang lang po yun. Pero pwedeng every other day, yung ferrist platelet. Sa mga may malalaking ugat, mga kapag-donate na ng madami in the past, pwede kayo dyan. Kasi medyo mahal ang kit. Marami ang ibang topic po siguro, pero may mga ganong doon. Okay. New guidelines from 2010, meaning galing sa 2023 manual. Pero ang pinanggalingan po nito ay 2010 pa. Pakatagal bago nagkaroon ng back. 13 years. Kasi nga, dahan-dahan, meron naman pong mga memo na nilalabas ng DOH pag may mga kailangan updates. Pero since 2023 up to now, wala pa. Ang napag-uusapan pala sa programa yung Ozempic yata. Pero wala pa po So, nakadepende pa po yan sa mga kanya-kanyang blood bank kung paano nila. Pero wala pa pong nakabalangkas. But ito ay pinag-uusapan. Okay. So, yung COVID-19? Siyempre, noong 2010, wala pa naman COVID-19. Yung vaccination, deferral. Male sex, 3-month rule lang. Naging 3-month rule na siya. Bakit 3 months? Kasi nga, kung nagkaroon ka ng HIV, by 3 months, baka positive ka na. Hep B, ang Hep C, medyo matagal yung 6 months. Meds and counseling, may mga pagbabago po ito. Okay? Hindi ko nahabaan, naka 47 minutes na. So, why we donate? Who benefits? Every donation process saves lives. Sinasabi ko na rin, sinasabi yun Pero bakit tayo magdodonate? Kasi wala pong ibang hindi po pwedeng dugo ng baboy. Diba? Kung ikaw maraming pera, hindi rin pwedeng maging dugo yan. Hindi rin pwede tayo magbayad. Diba? Alam na natin yun. So, kailangan, ito yung magiging pare-pareho tayo dito. Hindi porket mayaman ka, ikaw magkakaroon ng dugo. Diba? Wala rin makina Nandito ako sa isang congress sa blood, pinag-usapan yung wala maaaring substitute. May mga pag-aaral pero hindi pa rin talaga siya ang tunay na pangailangan dugo ay kapwa lang natin ay maaaring sumagot. Kaya kung tayo ay pwedeng magbigay, kung tayo qualified, magbigay tayo. At uulitin ko, ang benepisyo ng pagbibigay ng dugo ay wala doon sa nagbibigay kung hindi doon sa nakakatanggap. Okay? Well, siguro may benefits. You feel good dahil nakapagbigay ka. Diba? I think totoo naman sa lahat sa atin. Pag tayo nakapagbigay, kahit gaano tayo kahirap, kung anumang antas tayo nasa buhay, nasa laylayan tayo ng ekonomiya, pero tayo ay nagbibigay. Diba? Wala yan kasi tayo ay
kung anong meron, kung ano pwede nating maibigay at masarap ang feeling doon, no? Yun ang tanging ano natin. At of course, meron tayong points doon sa langit kung gusto tayong mapunta doon. Okay. So from 2011 doon, ano ba ang nabago? Yung counseling, yung privacy din dati nung 2010 hindi pa ganun ka-stricto yung ano, 'di ba? Sa data privacy nandoon po naka-state na yung mga yun. Yung CUE, meron na rin 'yan. Meron na 'yan sa ano, meron na 'yan nung 2010. Pero ito ngayon ay mas ipinatibay pa yung pag-ano. Okay, nasabi ko na yan. I have prior slide on this one. Ito na pag-uusapan. Sabi nga sa akin ng fellow, sabi ng fellow, ay, Dok, hindi kaya ma-discourage naman sila? Hindi naman. Maayos ko pong maayos na pag-uusapan ito. Okay, ang pagbibigay ng dugo ay isang safe, ligtas na procedure. Napakarami na pong nagbigay ng dugo, no? Knock on wood, wala namang lumisan dahil sa ano, no? Dahil sa pagbibigay ng dugo. Merong mga iba, meron yata parang nagka-problema sa ano. Dahil hindi naman siya nagsabi ng totoo, ganon. No? Pero wala, meron kasing report nandun sa tawag namin as HOT, wala namang nakalista doon mga ganong komplikasyon. Pero mga komplikasyon na minor na kaya namang matugunan, meron po. Okay. Ang pagsasabi namin ngayon nitong mga komplikasyon ay parte ito doon sa right ninyo, karapatan ninyong malaman. Okay? Kasi sinasabi namin ito ngayon. Ano ba yung mga maaring komplikasyon? Safe yan, pero maaring merong adverse event. Ano ba yung sinasabi natin? Safe po uminom ng tubig. Pero pwede ka rin namang mabulunan or malunod dahil sa pag-inom ng tubig. Mababa ang risk, pero maari pong mangyari. Kaya itong pag-uusapan natin dito, mga komplikasyon or adverse events sa pagdodonate ng dugo. Okay, kasi maaari siyang iwasan pag alam natin. Ito yung mga maaring komplikasyon na maaari siyang iwasan o maaari ma-prevent. So, una, ito ay mga ano ng tawag nito, listahan. Ginugrupo natin siya into local saka yung pangkalahatan. Pag local po, sabihin kung saan ka tinusok, yun lang, nandun lang yung pangkalahatan, buong sistema. Halimbawa, ikaw hinimatay, yun ay pangkalahatan. Tawag namin doon ay systemic or generalized reaction. Doon naman sa local, yun ay nakaklasify kung ito, ang dugo ba ay nasa labas ng ugat or ito naman ay sakit na may kaugnayan doon sa pagtusok or iba pa. Doon naman sa generalized, yun nga para hinimatayan yung hindi naman akong bibigay na exam, pero isa-isahin natin karamihan dyan, no? Hematoma, arterial puncture. So, ang kailangan natin ay ma-prevent. So, yung mga sinasabi ko, balikan ko ba ulit? Kasi baka matakot kayo doon. Diba? So, yun ay malistahan na maaaring ipagpupuntahan naman natin yung isa-isa. So, bago mag-donate, alamin ang mga informasyon ng pagbibigay ng dugo. Ano ba yun? Diba? Tamang tulog or saktong tulog, maayos na tulog, pag-inom ng tubig, kumain, tamang informasyon, hindi ibig sabihin, ay NPO po, ano po NPO? Bawal po kahit anong tubig o pagkain. Ganon ibig sabihin ng NPO, no? Hindi po NPO. Okay? Kumain ng at kumain ng medyo mas earlier than doon sa pagbibigay ng dugo. Okay? Mag-ingat na pagpili ng donor, sa amin yun. Mag-ingat na pagpili ng donor or donor selection. Pero yun ay largely, ito ay nakadepende ayon sa mga honest answers ninyo. Gets na natin yun Maging tapat sa inyong mga sagot o uminom ng tubig bago mag-donate. Itong mga basic na to para ma-prevent o maiwasan natin yung pagkaroon ng adverse donor reaction or mga komplikasyon. So, yun bago mag-donate. Ito naman yun habang nagdo-donate ng dugo. Mag-relax. Kasi baka pag sobrang kaba, maaari kayong diba? So mag-relax. Alamin nyo na ba't pa natatakot, diba? Lahat naman tayo lalo na natusukan naman siguro tayong lahat naman nagpabakuna o lahat naman nabakunahan na, lahat nakuha na ng dugo. Ganun lang yun. Kung ikaw hindi pa talaga, ito na yung time na masubukan yung So, pero man kung mayroong mga sakit nito, yung sakit na yan, tandaan niyo ay hindi niyo ikakapahamak. Kasi kung ikakapahamak nyo yan, matagal nang pinatigil yan. Sana na procedure, di ba? Mayroon pong sakit. Hindi po kami nagsisinungaling. Ayoko ng mga ibang donor recruiters sabihin, wala pong sakit, hindi po totoo yan. Sabihin, parang kagat ng langgam. Kagat ng langgam, ilang langgam po ba? Isang buong bahay ng langgam. Siguro mga 3. Sabay-sabay kumagat, di ba? Yun. Pero hindi yung parang kurot lang, ganyan-ganyan. Depende kasi iba-iba din tayo ng pain tolerance, di ba? Pero tandaan nyo, itong sakit na ito ay napakaliit lang kaysa doon sa magiging benepisyo na makakatanggap nito na maaring nakakaramdam ng sakit ng tuloy-tuloy. Diba? Ikaw ay makatulong, hindi po ba yan nakakagaan ng pakiramdam? Na ikaw ay nakatulong doon sa sakit. Ikaw ay titiisin mo lang ng konti. No? Diba? Ano ba yung konti? Parang nagbibigay ka sa ibang na, yung parang isusubo mo na ibibigay mo, diba? Ano ba naman? Sige, diba, nakakain naman ako ng konti. Bibigay ko siya.
Okay? Relax. Huwag niyo isipin na ano, ha? Asahan ng kaunting sakit. Okay? Panandalian lang. Libangin ang sarili, kausapin ang phlebotomist, di ba? Pagkaibigan, sa mga phlebotomist, huwag kayong mag-alala, kasama sa training nila, itinuturo po namin na kausapin ang mga donor. Sing and dance talaga mga yan. Pag suplado po yan, sumbong nyo sa amin, no? Hindi, basta, baka naman kasi mahihain, busy. Kayo talaga din. Ano? Subukan nyo rin silang kausapin. Ay, ma'am, ano pong gagawin sa train din mga yan kung anong mga isasagot yung sinasama po namin sa training. At magtiwala sa proseso. Kami po ay mga lisensyado na nagtutusok. Sabi ko nga sa inyo, tinitrain po yan, sinasanay po yan. At sabi ko nga, 85% ang passing, hindi ka pwedeng magtusok nang hindi ka pumasa doon sa mahirap na pagsasanay at mga test na ginagawa namin. Okay? Magtiwala sa proseso. Ito ay safe procedure. Ha? Magtiwala. Okay? Magtiwala at mag-relax. Okay? So, pagkatapos mag-donate ng dugo, paano maiwasan, Rosar? Aba, sapat na oras ng pagpahinga. Hindi naman oras. Sapat na panahon, no? Sapat na panahon, ito ay mga 5, 10, 15 minutes. Kasi yung mismong pagkuha ng dugo, yung pagtusok hanggang sa, ang aming po rekomendasyon ay 7 to 15 minutes lang yan, no? Minsan, medyo nadidelay na, medyo mabagal. Pero, mabilis lang yan. Medyo magpahinga lang, kasi nabawasan kayo ng mga 500cc. Doon sa 437 actually, 437. Mahigit kalahati nun ay tubig. So, pag uminom ka ng isa, dalawang bote ng tubig. Yung palang binibigay namin na tubig, kung ito ay nakabote, iniinom po yan ha. Hindi po yan inuuwi. Iinumin nyo yan bago kayo tutusukan. At bago kayo umalis, meron pa ulit kaming painom. Okay? So, pag alis nyo pa lang, na-replace na yung dugo na yun. Diba? 437, binigay namin sa inyo, 250. Kaya inumin nyo talaga yun. Sa amin po training, sinasabi namin sa mga phlebotomist, observed. Meaning, kailangan makita mo na ininom ng donor bago yan humiga at sa pagtayo pagkatapos. Okay? Kumain ng merienda at uminom ng tubig. Kumain ng merienda kasi meron kami, kahit ba naman mamonya na konti, hindi rin pwede na buffet ang bibigay namin sa inyo. Kasi actually, yung pagkain ng marami after bigay ng dugo, or kahit na napapansin nyo pag kumain kayo marami, naantok kayo, di ba? Kasi nga, lahat ng dugo nyo ay napunta doon sa bandang bituka nyo kasi susunduin niya lahat ng mga nutrients na kinain mo, di ba? Wala na napunta sa bandang utak, antukin ka or di kaya low-bat, no? So, loading lagi ang pag-iisip. So, maaari din kayong karoon ng dizziness, mga ganyan. So, wag lamon, no? Kain lang yung merienda, okay? And then sundin ang mga post-donation instructions, ha? Nandun din ang kung sakali ikaw ay mahilo, meron doon. Okay? Kunin ang contact number ng blood service facility. Kung kayo mga katanungan, hindi dahil maganda yung phlebotomist, kunin yung number. Ang babawal namin yun, pero kung siguro gusto nila, ibigay nila yung Kaya dapat, sa PGH naman, meron namang contact number nun. 24 hours, pwede kayong Yun din yung number na para dun sa CUE na sinasabi ko kanina. Okay. So, ano yung mga adverse event? Hematoma. Ano ba itong hematoma? Ito ay pasa. Natural, di ba? Kung ikaw nga minsan, may mga taong kahit mabunggo lang sa pintuan or nagpapasa sila. Pero ito, ikaw ay tinusok. Ano ang incidence nito? 2 to 3%. So, sa 100, merong 2, 3. Pero hindi naman ito pasa ng buong braso. Ito ay pasa doon sa kung saan tinusok. May mga iba, hindi ako gaanong mapasa. Depende rin siguro kung nahirapan, di ba? Nahirapan sa Pero kung ito may mangyari, 2 to 3% lang. At saka kung ano man yun, mangingitim lang yung doon sa paligid, maliit lang, it will take 2 weeks na. So, yun ay medyo dark, medyo maitim, magiging parang blue, tapos magiging yellow, orange, yellow, hanggat sa mag-blend na sa iyong skin. No? Siguro ako kaya hindi halata kasi maitim. So, dahil sa dark ka, hindi mo kita yung changes na yun. No? So anong management ng hematoma? Diinan at lagyan ng firm bandage kung yun ay nagkahematoma habang nagbibigay ng dugo. So kaya ang instruction, pakidiinan po sir, pakidiinan po ma'am, hindi po pakihawakan. Diinan nyo yung gasa na nandun. Okay. Lagyan ng yelo sa loob ng 5 minutes. Kung nakita ng phlebotomist na ikaw ay nagkahematoma agad, lalagyan po yan ng yelo. Okay. Tapos pag uwi nyo na, igalaw-galaw po. Wag lang muna in the first 24 hours magbuhat kasi nandun pa yung blood clot, di ba? Baka maaaring dislodge. So, yun ang igalaw-galaw. Bakit igalaw, di ba masakit, Dok? Hindi. Para yung hematoma na nandun ay ma-reabsorb, magalaw-galaw, mabalik sa iyong bloodstream. No? Wag lang munang gamitin pagbubuhat. No? So, sa 24 hours, kinabukasan, wala na yan. So, galaw-galaw pwede. No? Again, kunin ang contact information ng BSF. Kung halimbawa yan ay lumaki, yun ay parang ibang itsura, tawag sa PGH in that case. Ano pa? Vasovagal reaction pagkahimatay. Meron talaga, di ba? May nakikita kayong mga ganun. Alam niyo kung bakit ganun? Dahil sa sobrang kaba. Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-relax, makipag-usap. Okay? Incidence at 1% ng lahat ng donations.
At lalo na sa mga first-time donors kasi medyo kabado pa sila, hindi pa nila alam, no? So, tinuturo din namin sa mga phlebotomist. Kaya din kami sa aming mga donor center, may TV, may ganun. Kasi napatunayan po na pagka na-distract ka, ay hindi ka himatayin, no? So, vasovagal reaction pag himatay. Dahil yan dun sa hypothalamus, no? Na sobrang natakot ka, ikaw ay maring mahilo or himatay. Bihira naman yan. So, ano lang, power of the mind. Makipag-usap, wag yung, ganun lang kayo titingin, nakatingin sa kawalan, wag ganun, ha? Okay, mga sani, ito yung sinasabi pagkabalisa or kaba, mababang blood volume na iba pang kaugnay sa sani. Hindi kumain, hindi uminom kasi sabi NPO, di ba? Kulang sa tulog o di maayos na tulog. Kulang sa tulog o di maayos na tulog. Alam niyo natulog kayo ng 14 hours during the pandemic, sakit din sa ulo, di ba? Pero yung napuyat ka tapos tulog ka ng 30 minutes, yung tawag nila power nap, para kang nabuhay galing sa libingan, di ba? So, it's the quality of sleep. Kaya meron po tayong tanong number 1. Kumusta po ang pakiramdam ngayon? Diba? Pag sinabi may parang hindi, bakit po? Ay kulang ako sa tulog. Supposedly, doon manggagaling yung hindi pag-donate ng dugo. Pero hindi, yun lang absolute. No? Wala. Hindi ka nakatulog, hindi ka pwede man. Yun po, ang turo po doon ay pag sinabing, how well do you, yung iba kasi, nakatulog po, yun ang unang tanong, no? The first question is, how are you feeling? Are you feeling well today? Ikaw ba, maayos ba yung karamdaman today? Doon madalas yung mga anak yung tanong. Hindi yung, nakatulog ka, hindi ka pwede mag-donate. Sabagay, minsan kasi napakarami din ng donor na kailangan, sinuuna nilang tanong yung tulog. No? Pero basically, doon yun manggagaling sa first question. How are you feeling well today? And then manganganak yung mga tanong na yun. Bakit po? Kasi sinisipon. Kasi po. Kaya wala nang tanong doon. Ikaw ba sinisipon? Mga ganyan. Tinanggal na yun, di ba? So nandun na yun, manganganak yun doon. Hindi, masakit tulog. Bakit po? Kasi tulog ako 14 hours. Ayun. So, hindi kukulangan ng tulog yun. Sobra sa tulog yun. But, it affected the donor, so wag mo na siyang huwag mo nang pabigay ng dugo. Diba? So, yun yung mga sanhi kung bakit mayroong vasovagal reaction or pagkahimatay, nawalan, pagkahilo, pagkahimatay. Tapos, minsan din pag sobrang init o sobrang lamig. Diba? Kaya, tinuturo din namin to. Hindi pwedeng sobrang init, yun sobrang lamig. So, ito ay sa bandang amin, ng amin. Okay, ano naman ang mangyayari kung ikaw ay may vasovagal reaction? Ano yung mga future donation mo or anong gagawin? Pag mild lang, medyo hilo-hilo, itigil lang donation, itaas ang paa ng donor sa mas mataas na sa ulo, no? Ang tawag niya na Trendelenburg position, di ba? Tapos luwagan ang damit, hindi po ba rin, luluwagan lang. Pero we make sure na naka-drip, meron po kayong pang-cover. I-monitor ang blood pressure at also painumin ng fluid, pinapainom kayo ng Pero pag hinimatay kayo, hindi kayo pwede bigyan ng dugo. Pag mild lang, bigyan ng antistatic. Mabilis naman. Sa experience ko talaga. Paglapitan mo, yun lang pala, hindi lang nakausap. Kaya pag ako'y nagpupunta sa MBT, tinitingnan ko yung mga donor, di ba? Na parang sino kaya dan parang nakatingin na sa kawalan at walang naka-attend doon na phlebotomist. Pupunta ko. Minsan kasi busy yung pupunta ko yan. Ay, kumusta po? Kami po ay hindi nag-ano. Hindi po namin sinasabi, kayo po ba'y nahihilo? Di ba? Kasi that's power of suggestion. Ako, madalas ko yung tatanong, kumusta po? Di ba? Ano po nararamdaman? Ganyan, di ba? Pang ilan nyo na po tong donation? Ganyan, para lang yung niya, ma-distract yung pag-iisip yung kanyang kaba. Okay. So, mag-relax lang. Pag severe, ikaw nahimatay na talaga, matinding vasovagal reaction, pupunta ang doktor doon. Titiyakin, tinitiyan. Tinitingnan, naganap na, nag-recover ang donor matapos mawala ng malay. So, yun yung sabi ko, mabilis lang yan. Mabilis lang yan. Minsan nga lang nakasuka, mga ganyan. But, itong mga bagay nito nangyari, 1%. Ang problema lang dyan, minsan, pagka mayroong inimatay, parang hawa-hawa. Hindi naman yan nakakawa. Or wala yan sa hangin. Minsan, sobrang lamig. O di kaya, dahil may nakita siya hinimatay ng opya. Hindi sabihin, kinabahan din. Kaya ayun. Kaya may suggestion namin pag mayroong reaction, lagyan ng cover or di ka ilagay sa tagungan, di ba? Hindi sa tinatago namin dahil mayroong kaming mayroong kaming masamang tinatago. Hindi po. Ito po ay para hindi kayo maapektuhan. Okay. Tapos sa mga susunod na donation ng pamilya, pag yan ay severe, nahimatay ka talaga na matinding pagkahimatay, hindi agad-agad nagising di ba? Ito po ay ma-assess ng doctor. Meron po kami separate training. Hindi na lang namin sabihin kung ano ba yung kaibahan, no? Kasi it's for us nasa amin yun kung paano namin malalaman kung ito ay mild or severe. Pag severe yan, hindi ka na pwedeng mag-donate ulit. Okay? At sasabihan po namin kayo. Pag yan ay mild lang, maaari pa kayo mag-donate ulit. Diba? Pero pag naulit yan, hindi ka na pwedeng mag-donate. No? Maging parte ka na lang ng bibigay ng dugo. Ano pa isang adverse event? Ay yung syncope or delayed fainting.
hinimatay ka, nawalan ka ng malay, nahilo ka, wala ka na sa MBD, wala ka na sa donor center. Okay, donor center pala tawag sa PGH. Kaya ang incidence niya 1 in 10,000 donors. So, hindi siya ganun ka-common. Well, isang reason din ito, hindi na-report, hindi na-record kasi nangyayari ito na 1 to 4 hours after na donation. So, hindi na na-report, hindi na na-record. No? Pero, maaari siyang pero ito ay preventable, maaaring maiwasan lang ito. Ano ba ang unahin muna natin sanhin ang delayed syncope or syncope. Physical stress, ikaw ay napagod o di kaya ikaw ay sa haba ng pila doon sa donor center, di ba? Ikaw ay nagmamadali, ikaw ay naiinitan, maaaring ano yun. Kaya kami lagi namin sinasabi na dapat malamig yung area, dapat may area to rest. Hindi sapat ng pag-inom ng fluids or ng tubig. Kaya wag magtigas ang ulo. Pag sinabi, inom po muna kayong tubig. Tapos pagkatapos, inom naman ng tubig. Okay. Or may ba, talagang hindi lang matukoy yung sanhi, nagkakaroon lang ng gano'n. Pero ito naman ay siguro walang kinalaman sa donation. Sabi ko kanina, ito ay nangyari 1 to 4 hours after the donation. Kadalasan, nangyayari ito sa labas na ng blood bank or sa labas na ng mobile blood donation. Ano maiwasan ng syncope? Mainit na inumin, bigyan na. Kaya sa iba, doon sa Davao, bigyan sila ng warm drinks. Yung kape, yung kakao binibigay sa kanila. Although, wag din madami, huwag marami lagyan ng gatas kasi yun ay halo lang. Siguro, immediately paghiga, pwede yun. Audio visual distraction, mag-relax, makipag-usap. Ang tinuturo namin sa mga kumukuha ng dugo, kausapin lang doon. Okay? Audio or visual. Iba naman may patugtog, di ba? Kasi iba naman sobrang ingay, no? So, audio and visual, para lang yan sa inyo. Okay. Iwasan ng stress habang dudonate. No? Huwag yung, mag-donate ako ngayon, may pupuntahan pa ako ng ganito, di ba? So, yan ay maaaring mag-cause ng syncope o delayed fainting. Mga susunod na donation, para po siyang kagaya ng vasovagal reaction or yung pagkawala ng malay at pagkahilo pagkawala ng malay, maaaring mag-donate. Pero kung ito ay maulit, permanente nang i-defer. Yan ang tandaan. So, ano pa isang arterial puncture. Ito arterial puncture, ito yung artery, meaning hindi, dalawa kasi tayo, vein sa artery. Pareho naman dumadalo yung dugo niyan. Yung sa artery, mas mabilis ang dugo doon. Yung sa vein, medyo mabagal. No? So, ang ano lang dito medyo mabilis yung since mabilis at high pressure doon sa artery, maaari kang magka-hematoma. Yun yung isa sa kaya. Pero kung kakayanin naman, minsan ako, nung nangyari sa akin yan, hindi ako ang tumusok napakabilis at napakapula ng dugo. Wala namang problema dun sa dugo. Pero pwede kasi magka-hematoma, ganun. So, tsaka ang bilis din depende sa galing nung maaari naman niya ituloy or kung umpisa pa lang pwede niyang i-stop, no? So, yun ay arterial puncture. Artery yung natusukan. Meron lang naman area na bihira naman itong mangyari. So, kung mangyari man yan, lagyan lang ng bandage, tas longer yung pag-press ng pag-apply ng pressure. At dito malamang magkaroon nga ng hematoma. Pero sabi ko nga sa inyo, hematoma mas malaki siguro sa arterial puncture. Pero yung nagawa ko, hindi naman na tumawag naman. Yun na lang po isang police woman sa PNP. No? Pinaliwanag ko naman in 2 weeks, mawawala yan. Medyo parang pasa, tapos mawawala. Okay? Nerve damage. Nerve damage, kasi may nerve tayo dyan. Yung sa paggalaw, sa pakiramdam ng balat natin, yun ang nerve, no? So, ano mga simptomas? Yung parang, parang pins and needles. Ano ba yan? Pamamanhid ba yun? Yung parang, di ba pag umupo kasi biglang tayo, tapos may mga, ganun yung feeling. Doon sa area malapit sa tinusukan. Tawag natin dyan, nerve damage. Bakit? Kasi maaaring nadaplisan or ano ba yan? Parang sa nasagi. Sagi ng karayom yung nerve. Gagaling naman yan, no? Gagaling yan na, Kaya pwedeng lang yan. Usually, over 24 hours, mawawala yung may mga iba, parang nandun pa rin yung sakit. Diba? So, may mga test na gagawin nyo, lang po, baka po yung nasagi. Yun din yung hematoma na sinasabi ko. Yung dugo ay nandun sa labas ng nerve, na ipit siya. Yun ang cause ng nerve. Baka hindi nerve, pero yun ang general term. Hindi naman, sa ating pag na-damage, parang reject na. Dito, mga minor, nasagi or naipit. Pag nawala naman yung ipit or naka-recover na sa sagi, gagaling na rin yun. So, that's 24 hours usually yung doon. Kung meron bang doon, kaya merong alamin yung number para maaari nyo itawag. So, yun sabi ko na, dikit, nakis-kis ng karayo or naipit mula sa hematoma or dugo na nakapaligid sa nerve. Okay. Management sa nerve damage, kadalasan, sabi ko, in 24 hours gumagaling na yan. Kung meron kakaiba na presentasyon, tawag po kayo sa blood. Right? So, pangkalahatang alituntunin kung paano minamanage ang donor reaction. Una, tanggalin ang tali. Hindi pwedeng maunang tanggalin ng tali. Hindi po kayo magtatanggal. Yung phlebotomist, tinatanggal po yan, then alisin ang karayom. Tapos, kung ito ay yung pagkahilo, nililipat po natin, no, para hindi magkahawa-hawa or meaning, hindi kakabahan yung iba pang mga
So in summary, ang pagbibigay ng dugo ay ligtas, proven safe, subalit ito ay may mga pagkakataon na hindi naman na bihira na maaaring magkaroon ng komplikasyon. Ito naman ay maaaring maiwasan at madali lang ding ma-manage or matugunan ng ating mga phlebotomist at yung doktor na kasama. Ang donor selection naman ay doon talaga nakadepende sa katapatan ng inyong mga sagot at doon sa motibo ng pagbibigay ng dugo. Okay? So, maraming salamat sa inyong pakikinig.